King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 12:19. Paglili ng pagoda. Ang paglitaw ng Skywater Yao race ay nawalan ng gana kina Zhao Feng at quasi-god Jianfeng. Matapos matikman ang ilan sa mga pagkaing gawa sa mga nilalang ng malalim na dagat, umalis ang grupo ni Zhao Feng. May ilang oras pa bago ang gulong martial gathering. Ano ang plano ni Brother Zhao? Tanong ni quasi-god Jianfeng. Siya ang nagmungkahi na pumunta sa Sea Pearl Tower, hindi alam na lalabas ang mga tao mula sa Skywater Yao race. Ang Skywater Yao race ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano kay Zhao Feng sa ngayon, ngunit walang mga garantiya kapag natapos na ang martial gathering. Plano kong maghanap ng matutuluyan at patatagin ang aking pundasyon. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang gulong martial gathering ay hindi naging mahirap kay Zhao Feng. May tiwala siyang matatalo niya maging ang quasi-god Tianzhu. Ngunit ang mga kalaban ni Zhao Feng ay hindi lamang binubuo ng mga quasi-gods na ito. Halimbawa, ang buong Skywater Yao race ay nakatutok kay Zhao Feng, at si Han Ningguo ay pinaghahanap ng Yellow Dragon Pavilion. Sa kabutihang palad, ang martial gathering na ito ay inorganisa ng dalawang quasi-gods at hindi masyadong binabantayan. Ang Skywater Yao race ay nagpadala lamang ng isang rank 5 True God para protektahan ang mga quasi-god na disipulo nito. Iniisip ni Zhao Feng. Pagkatapos lamang na pumunta rito ay naunawaan ni Zhao Feng na ang makapangyarihang mga paksayon ay nagpadala lamang ng mga second-rate prodigy ng kanilang lahi, tulad ng quasi-god Jianfeng ng Sky Haze race. Ang pinakamalakas na henyo ng Sky Haze race ay isa ring individual sa quasi-god Rangkang. Ang taong ito ay malamang na tumatanggap ng pinakamahusay na pagsasanay na maibibigay ng lahi upang makamit nila ang mas mataas na ranggo sa hinaharap na quasi-god Rangkang competition. Sa pag-iisip na iyon, maging ang kalahati ng nangungunang 20 quasi-gods na makikita sa gulong martial gathering na ito ay magiging kahanga-hanga. Ang karamihan ay hindi garantisadong magpapakita. Kung gayon, dapat bumisita si Brother Zhao sa Cultivation Pagoda. Si quasi-god Jianfeng ay agad na nagmungkahi. Cultivation Pagoda. Isang hitsura ng curiosity ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng. Ang ilan sa mga mas mataas na antas ng Exchange Spiritual Hall ay mayroong cultivation pagodas. Mga lugar na partikular na itinayo para sa mga martial artist na pumasok sa liblib na paglilinang. Ang bawat silid ng isang cultivation pagoda ay sarili nitong little world. Mayroong iba't ibang mga kapaligiran na magagamit upang pumili mula sa, at maaari mo ring ayusin ang mga kondisyon tulad ng gravity at temperatura. Ang mas advanced na mga silid ay binuksan ng mga dalubhasang eksperto sa time intent. 2 araw na ginugol sa paglilinang doon ay katumbas ng 1 araw lamang sa labas ng mundo. Alam ng quasi-god na si Jianfeng na maaaring hindi pa narinig ni Zhao Feng ang tungkol sa cultivation pagodas at binigyan siya ng detalyadong paliwanag. Tara at tingnan natin. Ang space-time robe ni Zhao Feng ay isa ng pinakamagandang cultivation dimension, ngunit si Zhao Feng ay labis na interesado sa mga cultivation pagoda na ito na binanggit ni Jianfeng at gusto niyang maranasan ang mga ito para sa kanyang sarili. Ang grupo ni Zhao Feng ay pumunta sa cultivation pagoda. Ito ay isang napakalaking at mystical pagoda na itinayo sa isang sinaunang estilo. Sa mga tuntunin ng taas, ang pagoda na ito ay maaaring ituring na isa sa mga pinakamataas na gusali sa lugar. Bilang karagdagan, ang pagoda ay natatakpan ng isang mabigat na hanay na pumutol sa pagsisiyasat ng divine sense. Magandang mga Ginoo, ang mga silid ng unang 6 na palapag ng cultivation pagoda ay okupado na. Isang kaakit-akit na dalaga na nakasuot ng berdeng nakatayo sa pasukan ng cultivation pagoda ay nagsalita, may ngiti sa kanyang mukha. Brother Zhao, ang cultivation pagoda ay may 9 na palapag sa kabuuan. Ang unang 6 na palapag ay walang anumang silid na may time intent. Mula sa ika-7 palapag at pataas, ang lahat ng mga silid ay may time intent, at kung maglilinang ka sa ika-9 na palapag, ang 5 araw ay katumbas ng 1 araw lamang sa labas ng mundo. Ang quasi-god na si Jianfeng ay lubos na pamilyar sa cultivation pagoda. Ang Sky Haze race mismo ay nagkaroon ng cultivation pagoda, at ang mga epekto nito ay mas maganda pa kaysa dito. Natigilan si Zhao Feng saglit. Sa kanyang space-time robe,
Ang oras ay dumaloy ng 10 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Ang 10 araw sa space-time robe ay katumbas ng isang araw sa labas. Ang isang cultivation chamber sa ikapitong palapag ay nagkakahalaga ng 100 mababang kalidad na God Crystal para sa isang buwan. Nang makita kung gaano kapamilyar ang quasi-God Jianfeng sa mga cultivation pagoda, alam ng babaeng nakasuot ng berde na ito ay isang henyo mula sa isang malaking pangkat, at ang kanyang ngiti ay naging mas nakakasilaw. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang God Crystals ay nahahati sa substandard na kalidad, mababang kalidad, average na kalidad, mataas na kalidad, at pinakamataas na kalidad. Mula sa substandard hanggang sa mataas na kalidad, ang exchange rate sa pagitan ng mga katangian ay palaging 100 hanggang 1. Tulad ng para sa pinakamataas na kalidad na God Crystals, ang mga ito ay napakabihira sa Ancient Desolate Realm of Gods. Bilang pinakamataas na kalidad ng God Crystals, ang mga ito ay mahalagang hindi mabibili ng salapi. Wala kahit 1,000,000 dekalidad na God Crystal ang garantisadong mapapalitan ng isang pinakamataas na kalidad na God Crystal. Pagkatapos ay pupunta ako sa ikapitong palapag. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nagmamay-ari ng isang mababang kalidad na minahan ng God Crystal sa Ancient Dream Realm, kaya ang dami ng God Crystals na ito ay walang halaga sa kanya. Brother Zhao, may iba pa akong negosyo, kaya hindi kita sasamahan. Ang quasi-God Jianfeng ay mukhang walang gaanong interes sa cultivation pagoda. Siyempre, maaaring ito rin ay dahil gusto ng quasi-God Jianfeng na makatagpo ng iba pang quasi-God prodigy bago magsimula ang gulong martial gathering. Ayos lang. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking nakababatang kapatid na babae, quasi-God Jianfeng. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Zhao Feng na iwanan si Han Ninger kasama ang quasi-God Jianfeng saglit. Maaari ko bang tanungin kung gaano katagal planong linangin ng bisitang ito? Tanong ng babaeng naka-green. 1 buwan. Nagbayad si Zhao Feng ng 100 mababang kalidad na God Crystal, kumuha ng token, at nagtungo sa cultivation pagoda. Sa unang palapag, ang 100 cultivation chamber ay sarado lahat. 2 o 3 tao ang nakatayo sa halos lahat ng pinto, tila upang makipaglaban para sa lugar kapag ito ay magagamit. Nakita ni Zhao Feng ang katulad na sitwasyon sa ikalawang palapag. Sa ika-6 na palapag lamang nakita ni Zhao Feng ang 3 tao lamang na naghihintay sa paligid. Umakyat si Zhao Feng sa ikapitong palapag. Mayroon lamang 20 cultivation chamber sa ikapitong palapag, 3 sa mga ito ay magagamit. Pumunta si Zhao Feng sa isa sa mga bukas na silid at ipinasok ang kanyang token sa isang ukas sa tabi ng pinto. Buzz! Isang screen ng liwanag ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Mula dito, maaaring piliin ni Zhao Feng ang kapaligiran, gravity, temperatura, at iba pang mga kondisyon ng silid. Matapos ang random na pagpili ng kapaligiran, pumasok si Zhao Feng sa cultivation chamber. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay dumating lamang upang tumingin sa paligid. Para sa aktwal na paglilinang, ang sukat sa loob ng space-time robe ay higit na nakahihigit. Ito ay talagang medyo maganda. Kung wala akong space-time robe, tiyak na pipiliin kong mag-cultivate sa Exchange Spiritual Halls Cultivation Pagoda. Tumingin si Zhao Feng sa dimensyong ito na partikular na ginawa para sa paglilinang at nagtapos. Halos lahat ng mga pangunahing paksayon ay may lihim na sukat ng paglilinang tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming lahi ng Ancient Desolate Realm of Gods ay desperadong nakipaglaban upang makapasok sa hanay ng mga pangunahing paksayon. Ang mas makapangyarihang mga paksayon ay may higit na iginagalang na mga katayuan at tatanggap ng mas mabuting pagtrato pagdating sa paglilinang at mga mapagkukunan. Nagtataka ako kung maaari kong ilagay ang mga epekto ng space-time robe sa ibabaw ng dimensyong ito. Kung ang daloy ng oras ng cultivation chamber ay maaaring ma-overlap sa daloy ng oras ng space-time robe, si Zhao Feng ay makakapag-cultivate pa ng mas matagal. Buzz! Inactivate ni Zhao Feng ang God's Spiritual Eye at iniskan ang bawat pulgada ng little world na ito. Matapos matiyak na walang kahina-hinala, kinuha ni Zhao Feng ang space-time robe. Swish! Pumasok si Zhao Feng sa space-time robe dimension.
Sa itaas niya ay isang malawak at mahiwagang kalangitan ng mga bituin at sa ibaba niya ay isang kulay abo na slab na bato na natatakpan ng mga ron. Hindi sila nagsasapawan. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang time intent para makuha ang konklusyong ito. Master, nakabawi na ako sa antas ng isang rank 3 True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nasa sabik na tumawag mula sa malapit. Sa kasagsagan nito, isa itong rank 6 True God. Ito ay hindi masyadong malayo mula sa pagbabalik sa ganitong estado. Si Zhou Wang, Zhou Hui, at ang maliit na pasang magnanakaw ay naruroon din sa espasyong ito. Nagtataka ako kung kumusta si Zhao Wan sa pagpapalawak sa Ancient Dream Realm. Ungol ni Zhao Feng. Kasalukuyan siyang may 3 clone. Kinailangan ni Zhao Wang ng oras para pinuhin ang Staff of Death Curse at sugpuin ang masasamang impluensya nito. Samantala, kailangan ni Zhao Hui na linangin ang Tao of Medicine. Napakaraming oras ang kailangan upang maitatag ang kanyang theoretical na base ng kaalaman na wala na siyang oras para sa anumang bagay. Kaya, ipinadala ni Zhao Feng si Zhao Wan upang palawakin ang kanyang teritoryo sa Ancient Dream Realm. Isang pagpapala na nagkaroon siya ng Ancient Dream Realm. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng mga mapagkukunan para sa kanyang buong grupo upang linangin. Ang maliit na pasang magnanakaw ay malapit nang makapasok sa Heavenly Divine Realm. Nagulat si Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kasalukuyang natutulog sa sahig, ngunit alam ni Zhao Feng na ito ay naglilinang. Ang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng maliit na magnanakaw na pusa ay hindi gaanong kahanga-hanga, kaya talagang hindi alam ni Zhao Feng kung anong ranggo ng True God ang maaabot nito. Thud. Umupo si Zhao Feng na naka-cross-leg sa sahig at nagsimulang mag-cultivate. 5 Elements Become One, ang ika-11 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ay nangangailangan ng mas kaunting mapagkukunan, ngunit mas pinapahalagahan nito ang komprehensibong kakayahan ng isang tao. Ang mga walang sapat na talento ay maaaring hindi na maabot ang susunod na antas. Pagkatapos kumuha ng maraming cultivating resources, sinimulan ni Zhao Feng na i-circulate ang teknik at sumipsip ng enerhiya sa loob ng resources. Kasabay nito, ipinadala ni Zhao Feng ang kanyang isip sa Divine Power Vortex, na inilubog ito sa mundo ng 5 Elements Divine Power. Naabot ko na ang huling yugto ng 5 Elements Become One. Medyo nasiyahan si Zhao Feng sa kanyang sarili. Si Zhao Wan ay mayroong Eye of Myriad Forms. Hanggat siya ay naglilinang, maiintindihan ni Zhao Feng ang tungkol sa enerhiya ng 5 elements. Para sa kadahilanang ito, ang pagsasanib ni Zhao Feng sa 5 elements divine power ay nagpatuloy sa halos banal na bilis. Kapag ganap na pinagsama ni Zhao Feng ang 5 elements divine power at umabot sa peak stage, ang 5 elements divine power ni Zhao Feng ay magiging katumbas ng divine power ng isang rank 4 true god. Habang nililinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, sinusuri rin ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body, pinag-aaralan ang Soul Splitting Technique, sinisipsip ang God Tribulation Energy ng Lightning God Crystals, at iba pang mga gawain. Bagamat ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay nakamamatay sa mga eksperto na mas mababa sa antas ng True God, maaari lamang itong magdulot ng banta sa mga True. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ni Zhao Feng ay tila lumakas habang siya ay nag-mature. Maaaring may isang dahilan lamang para dito, malapit nang mauunawaan ni Zhao Feng ang Destruction Intent. Ang pinagmulan ng God Tribulation ay Destruction Intent. Kaya, ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay napagpasyahan din ng Destruction Intent nito. Unti-unting lumipas ang oras. May 30 araw pa bago ang gulong martial gathering, na nangangahulugang maaaring gumugol si Zhao Feng ng 300 araw sa paglilinang sa space-time robe. Naging abala si Zhao Feng mula noong umalis siya sa Skyfeather Island na hindi na siya nakahanap ng pagkakataong makapagtanim ng maayos. Matagal na panahon na rin mula noong pumasok siya sa liblib na paglilinang. Marahil ito ay tiyak dahil ito ang kaso na nakita ni Zhao Feng na ang sesyon ng pagtatanim na ito ay nagpapatuloy ng mas maayos, na may maraming mga hadlang na mabilis na naalis. Habang si Zhao Feng ay nasa teritoryo ng Stellar Tower na naghahanda para sa gulong martial gathering, isang hindi inanyayahang bisita ang dumating sa teritoryo ng Golden Jade Race. Kaboom! Ang kalangitan sa ibabaw ng teritoryo ng Golden Jade Race ay madilim,
at umalangaw sa hangin ang mga alulong ng mga demonyo at halimaw. Kamahalan, anong bagay ang nagdala sa iyo dito? Isang elder na ang katawan ay gawa sa transparent na ginto at jade ay agad na humakbang pasulong. Patriarch. Agad na lumuhad ang lahat ng miyembro ng Golden Jade Race. Ang elder na ito ay ang Patriarch ng Golden Jade Race, isang rank 7 Ancient God. Sa pagtataka ng lahat, ang kanilang Patriarch ay maamo na yumuko sa harap ng hindi inanyayahang panauhin. Sa harap ng Golden Jade Race Patriarch ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na balat na natatakpan ng napakapangit at nakakabighaning mga violet na tato. Siya ay may malamig at malayong ekspresyon na para bang tinitingnan niya ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang lalaking ito ang ipinadala ng Ancient Soul Hall para hanapin ang Ancient God Seal, Ancient God Black Heaven. May nakita na ba sa inyo ang bagay na ito? Isang screen ng liwanag ang lumitaw sa tabi ng Ancient God Black Heaven, kung saan lumitaw ang imahe ng isang itim na metal na tatsulok na natatakpan ng mga komplikadong berdeng pattern. Ipinahiwatig ng lahat na hindi pa sila nakakita ng ganoong bagay. Ang Ancient God Black Heaven ay umalis sa Golden Jade Race, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakbay sa paligid ng teritoryo nito. Anong klaseng item iyon? Ang Ancient Soul Hall ay personal pang ang nagpadala ng isang Ancient God. Napabuntong hininga sa gulat ang Golden Jade Race Patriarch. Ang zone kung saan matatagpuan ang Ancient Soul Hall ay napakalayo mula sa zone na ito, ngunit sa gininto ang edad nito, ang Ancient Soul Hall ang naging pinakamalakas na 5-star faction sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit na ito ay hindi na sa pinakamayabong nito, ito ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral sa gitna ng 5-star na paksayon. King of Gods, Kabanata 12:20. Nagsimula na ang Martial Gathering. Magsisimula na ang Martial Gathering. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at umalis sa Spacetime Rogue Dimension. 24 na araw ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit si Zhao Fang ay gumugol ng 240 araw sa paglilinang sa Spacetime Rogue Dimension. Sa 200 ilang araw na ito, gumawa siya ng higit pang pag-unlad sa 5 Elements Become 1 level ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang 5 Elements Intent at Wind Lightning Intent ni Zhao Fang ay umabot na lahat sa level 2. Ang kanyang Space Intent ay isang maliit na piraso lamang mula sa pag-abot sa level 3, ngunit ang Time Intent ay masyadong misteryoso, at si Zhao Fang ay hindi naglagay ng anumang partikular na pagtuon sa pag-unawa dito. Kaya ang kanyang pag-unlad sa harap na iyon ay mas mabagal. Sa paglabas ng Cultivation Chamber, napagtanto ni Zhao Fang na mayroon na ngayong 10 bakanteng silid sa ikapitong palapag. Umalis si Zhao Fang sa Cultivation Pagoda at gumamit ng message token para makipag-usap kay Han Ningguo. Di nagtagal, nakipagkita si Zhao Fang sa grupo ng Sky Haze Race. Brother Zhao, kung mamaya ka pa, na-miss mo ang gulong Martial Gathering. Panunokso ni Quasi-God Jianfang. Paumanhin. Naligaw ako sa cultivation. Paliwanag ni Zhao Fang. Walang ibang sinabi si Quasi-God Jianfang. Maaaring naranasan ni Zhao Fang ang mga silid ng Cultivation Pagoda sa kauna-unahang pagkakataon at masyado siyang nalubog sa cultivation kaya nawalan siya ng oras. Sino siya? Dama po ang tingin ni Zhao Fang sa isang kabataang nakatayo sa tabi ni Han Ningguo. Siya ang aking nakatatandang kapatid. Mahinang sabi ni Han Ningguo. Palihim, nag-message si Han Ningguo kay Zhao Fang. Upang takpan ang aking pagtakas, ang Gate Master ay nagpadala ng marami pang miyembro ng Gate. Karamihan sa kanila ay nahuli at pinatay ng Yellow Dragon Pavilion, ngunit maswerte siyang nakatakas. Naabutan ko siya sa Exchange Spiritual Hall at gusto ko siyang isama sa Ziling Zone. Sa mga taong ipinadala ng Gate Master upang takpan ang mga landas ni Han Ningguo, marami sa kanila ay mga miyembro ng sariling bloodline ng Gate Master. Ang mga taong ito ay mga sakripisyong ginawa para sa kapakanan ni Han Ningguo, kaya nahihiya si Han Ningguo na harapin sila. Kaya naman, nang makasalubong niya itong nakatatandang kapatid niyang ito, binalak niyang dalhin ito sa Ziling Zone, ngunit kailangan nito ng kasunduan ni Zhao Fang. Sa pag-unawa sa dahilan, mas tinitigan ni Zhao Fang ang kabataang ito. Ang kabataan ay hindi maiwasang tumingin sa gininto ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Buzz. Pakiramdam niya ay lumulubog ang kanyang kaluluwa dito, hindi makatakas. Pakiramdam niya,
Lahat ng bagay tungkol sa kanyang sarili, kabilang ang kanyang kaloob-looban, ay nakita ni Zhao Fang. Isang bakas ng kahihiyan ang hindi sinasadyang lumitaw sa mga mata ng kabataan. Whoosh! Biglang lumayo sa kanya ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Pagbati. Ako ang nakatatandang kapatid ni Han Ningguo. Iniwas ng binata ang kanyang tingin, hindi nang ahas na salubungin muli ang mga mata ni Zhao Fang. Napansin din ng ibang taong naruroon ang kakaibang sitwasyon ngayon lang. Ngayon lang nila napansin ang mga mata ni Zhao Fang, na tila kabilang sa kakaibang bloodline. Gayunpaman, batay lamang sa mga katangian ng mata na ito, hindi nila natukoy ang anumang partikular na bloodline. Han Ningguo, ang taong ito ay ipinadala ng Yellow Dragon Pavilion. Nalantad ang iyong kinaroroonan. Tahimik na nag-message si Zhao Fang kay Han Ningguo. Ang taong ito ay umabot lamang sa antas ng demigod, at siya ay may mahinang personalidad, kaya't nagamit ni Zhao Fang ang mga sining ng ilusyon upang maapektuhan ang kanyang isipan. Bukod dito, napansin din ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang soul intent ng isang makapangyarihang true god sa katawan ng kabataang ito. Malinaw na ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng iba. Alam ng mga tao ng Yellow Dragon Pavilion na ang paghahanap ng isang solong tao sa gulong zone ay napakahirap. Kaya, ang Yellow Dragon Pavilion ay nagpaalipin sa maraming tao ng Spirit Grass Gate at pinalibot sila sa mga kalapit na teritoryo. Gaya ng inaasahan nila, may nakita si Han Ningguo mula sa Spirit Grass Gate at umakyat siya para makipag-usap sa kanila. Malamang na hindi pa masyadong matagal na ang nakatatandang kapatid ni Han Ningguo ay lihim na nagpadala ng impormasyon ng kanyang lokasyon sa Yellow Dragon Pavilion. Hindi, paano nangyari iyon? Natural na naiintindihan ni Han Ningguo ang kahulugan ng mga salita ni Zhao Fang, ngunit hindi siya naniniwala na gagawin ng kanyang nakatatandang kapatid ang ganoong bagay. Quasi-God Jian Fang, saan mo balak pumunta kapag natapos na ang gulong martial gathering? Tanong ni Zhao Fang. Kapag tapos na ang gulong martial gathering, ang gulong zone quasi-god rankang competition ay magsisimula na pagkatapos, kaya handa akong bumalik sa aming lahi at pumasok sa liblib na paglilinang. Nag-alab ang mga mata ni Quasi-God Jian Fang sa determinasyon na lumaban. Ang kanyang layunin ay ang nangungunang 20 sa quasi-god rankang. Tumango si Zhao Fang. Kung walang ibang paraan, maaari lamang niyang isama si Han Ningguo at pansamantalang sumilong sa Sky Haze Race. Siyempre, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, si Zhao Fang ay maaari ding bumuo ng isang relasyon sa ilang iba pang makapangyarihang paksayon sa panahon ng martial gathering. Makalipas ang isang araw, halos walang tao ang Exchange Spiritual Hall. Ang Sky Haze Race at ang grupo ni Zhao Fang ay tumungo na rin sa 5-Star Mountain. Brother Zhao, narinig ko na 6 na prodigy ng quasi-god rankang ang dumating sa gulong martial gathering. Tuwang-tuwa si quasi-god Jian Fang, at nangangati siyang lumaban. Maliban sa mga organizer, quasi-gods Zefeng at Tianzhou, at ang quasi-god na nakilala ni Zhao Fang kanina, si quasi-god Lin Guang, 3 iba pang henyo ng quasi-god rankang ang nakikibahagi sa martial gathering na ito. Ang 6 na ito ay ang 6 na pinakamalakas na tao sa martial gathering na ito, gayon din ang 6 na gustong hamanin ng bawat isa pang quasi-god na kababalaghan. Pagkalipas ng 5 araw, nakarating ang lahat sa 5-Star Mountain. Ang mga pavilion at tore na itinayo sa 5 sulok ay puno ng mga tao. Ang mga taong ito ay maaaring kabilang sa ilang pangunahing paksayon o nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa kanilang sariling karapatan. Ang mga magsasaka sa antas ng demigod o mas mababa na walang suporta ng isang pangunahing paksayon ay maaari lamang manatili sa perimeter ng 5-Star Mountain. Tara na, lumipad ang grupo ng Sky Haze Race papunta sa isang pavilion sa isa sa mga bundok. Dumating ang batang iyon. Agad na tumutok si Hao Qing kay Zhao Fang. Sa martial gathering na ito, wala siyang ibang inintindi kundi ang ipahiya si Zhao Fang. Zhao Fang. Napanganga si quasi-god Dilin ng Golden Jade Race. Nang umalis sa Golden Jade Race, nasagasaan niya si Zhao Fang, ngunit nawala siya kaagad pagkatapos. Hindi niya akalain na makakasalubong niyang muli si Zhao Fang sa martial gathering. Ngunit hindi siya nakaramdam ng saya sa encuentro na ito, dahil kasama ni Zhao Fang ang mga tao mula sa Sky Haze Race.
Kahit na ang quasi-god Jianfeng sa tabi ni Zhao Feng ay hindi isang individual sa quasi-god rangkang, siya ay isang medyo sikat na quasi-god genius ng gulong zone. Kasabay nito, higit sa kalahati ng mga batang quasi-gods na naruroon ay nakatitig kay Zhao Feng, ang kanilang mga mata ay malinaw na kumikinang sa puot. Narinig ko na ang brat na ito ay hindi nirerespeto ang quasi-god na si Tianzhu. Iyon ang babaeng may gintong buhok na bastos na nagudyok kay quasi-god Tianzhu. Sa martial gathering, hahayaan ko siyang tingnang mabuti. Maraming kabataang quasi-gods sa 5-star mountain ang tinalakay si Zhao Feng habang pinupunan siya ng mga nakakarimarim na titig sa kanya. Malinaw na ang usapin ng hindi kasiya siyang si Zhao Feng sa quasi-god na si Tianzhu ay kumalat sa malayo, at lalo lamang itong pinalaki habang lumalaganap ito. Sa totoo lang, ang ginawa ni Zhao Feng ay bahagyang umiling habang nakatingin sa direksyon ni quasi-god Tianzhu. Quasi-god Tianzhu, may nakasakit ba sa iyo? Nag-aalalang tanong ng isang makisig na binata na nakasuot ng violet na damit, ang kanyang katawan ay nagliliwanag na kulay lila. Ang quasi-god na si Tianzhu ay maaaring nasa ikapitong ranggo sa gulong zone quasi-god rangkang, ngunit sa hitsura, siya ay talagang numero 1. Sa top 20 ng gulong zone quasi-god rangkang, lahat ng lalaki ay walang ibang hinanggad kundi makuha ang pabor ni quasi-god Tianzhu. Siya, si quasi-god Zifang, ay walang pagbubukod. Walang pakialam na sagot ni quasi-god Tianzhu. Sa totoo lang, hindi talaga maituturing na nasaktan siya ni Zhao Feng. Bahagya lang itong umiling habang nakatingin sa kanya. Ito ay isang malaking pagkabigla kay Tianzhu at likas na nagpasigla sa kanyang pagkasuklam. Siguro yung brat na yon. Ang tingin ni quasi-god Zifang kay Zhao Feng, at ang kanyang mga labi ay pumulupot sa panghahamak. Kapag nagsimula na ang pagtitipon, hamanin ang lalaking iyon at ipahiya siya para sa akin. Nagmensahe si quasi-god Zifang sa mga quasi-gods na nakatayo sa likuran niya. Bilang isa sa mga organizer ng martial gathering na ito at ang 5th rank quasi-god genius, natural na hindi kayang hamanin ni Zifang si Zhao Feng mismo. Yan ay, biglang napansin ni Han Ningguo ang ilang tao sa kabilang bundok. Ang mga taong ito ay pawang mga true god, at ang namumuno sa kanila ay walang iba kundi ang true god Zongto. Si Zhao Feng ay nagsabi ng totoo. Agad na lumabo ang mga mata ni Han Ningguo. Sa tabi niya, walang napansin ang nakatatandang kapatid ni Han Ningguo. Pagsapit ng gabi, parami ng parami ang mga tao sa paligid ng 5-star mountain. Biglang tumayo si quasi-god Tianzhu at quasi-god Zifang. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang pagkilos na ito quasi-god Tianzhu. Iyon ay si quasi-god Zifang, ang ikalimang ranggo na prodigy sa quasi-god rangkang. Nabaling ang mata ng lahat sa pares na ito. Ang isa ay ang pinakamataas na henyo ng gulong zone habang ang isa ay ang diyosa na naghari sa puso ng lahat. Pagkatayo, inihayag ng mag-asawa ang pagsisimula ng gulong martial gathering. Thump. Isang matangkad at payat na figure sa tabi ng quasi-god na si Zifang ay agad na tumalon sa entablado sa ibaba. Ito si Tao Jin ng Violet Night Hall. Mayroon bang sino man dito na gustong makipagpalitan ng ilang mga payo? Pinagmasdan ng matangkad at payat ang mga tao. Ang Violet Night Hall ay isa sa 3-5-star na paksayon ng gulong zone. Bagamat walang gaanong reputasyon si Tao Jin, dahil siya ay isang quasi-god ng Violet Night Hall at ang unang umakyat sa entablado, hindi siya maaaring maging mahina. Hayaan mo akong maranasan ang illusion wind technique ni Brother Tao. Isang matipunong lalaki na may magaspang at maitim na dilaw na balat ang tumalon pababa mula sa isa pang bundok. Sige. Ang tagal na kitang hindi inaway. Napatingin si Tao Jin sa matipunong lalaking ito, puno ng gana makipaglaban ang mga mata nito. Malinaw na magkakilala ang dalawa at madalas na nag-sparring. Buzz. Nang makaakyat na silang dalawa sa stage, nag-activate ang protective array sa paligid ng stage. 3 strikes of illusion wind. Sumabog ang katawan ni Tao Jin ng nakakasilaw na violet na liwanag na napalitan ng hindi mabilang na bug zone ng illusory violet na hangin na umikot sa matipunong lalaki. Boom! Biglang, ilang daang violet silhouette ang umatake sa maskuladong lalaki mula sa loob nitong ilusyonaryong hangin. Golden Tyrant Body.
Ang katawan ng maskuladong lalaki ay biglang lumaki ng 20 talampakan, at isang presyon na maaaring yumanig sa kalangitan ay nagsimulang magsikap sa paligid. Gayunpaman, ang mga violet na silhouette na ito ay nilagyan ng wind intent at naaayon sa lupa, na nagpapaliit sa mga epekto ng pressure na ito. Boom! Bang! Crash! Bumaba ang dalawa sa isang matinding sagupaan, ang yugto ng labanan ay natatakpan ng mga silhouette ng violet at madilim na dilaw na kamao. Hinarang ng hanay sa paligid ng entablado ang lahat ng lakas ng mga pag-ataking ito. Ang dalawang ito ay parehong napakalakas. Siyempre, pareho silang quasi-god na kahanga-hanga ng malalaking paksayon. Ang mga manunood ay pawang papuri sa kanilang papuri. Si Tao Jin ay isang henyo ng isang 5-star faction habang ang isa pang lalaki ay miyembro ng isang peak 4-star faction. Pareho silang napakalakas. Endless Illusion Wind. Si Tao Jin ay tila naging isang napakalaking ilusyon na tumama sa matipunong lalaki ng isang nakakatakot na wind energy na nagpalipad sa kanya sa gilid ng entablado. Aaminin ko, pagkatapos ng kanyang tagumpay, umalis si Tao Jin sa entablado. Ang martial gathering ay may panuntunan na ang parehong tao ay hindi makakalaban ng dalawang magkasunod na laban. Sa pagtatapos ng unang labanan, maraming mga quasi-god na henyo ang nangangati na lumaban at ipakita ang kanilang sariling mga kakayahan. Whoosh! Sa isang kahanga-hangang kidlat, isang lalaking nakaputing damit ang lumitaw sa entablado. Iyan ay quasi-god Thundercry. Ang paksayon sa likod ng quasi-god Thundercry ay mas mahina kaysa sa mga paksayon sa likod ng nakaraang dalawang manlalaban, ngunit sa kanyang 4.5 star na paksayon, ang quasi-god Thundercry ay maaaring ituring na pinakanamumukod tanging henyo, at ang kanyang reputasyon ay hindi gaanong mahalaga. Ikaw, bumaba ka dito. Ang quasi-god Thundercry ay direktang tumitig kay Zhao Fang. Ako. Natigilan si Zhao Fang. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pagpasok niya sa stage. Brother Zhao, oras na para ipakita mo ang iyong lakas. Nakangiting sabi ni quasi-god Jian Fang. Gusto niyang masaksihan kung anong antas ang naabot ni Zhao Fang. Hahaha, sinaktan ng bastos na iyon si quasi-god Tianzhou. Hindi mo na mabilang ang dami ng gustong humamon sa kanya. Ngayong binanggit mo ito, sino ba itong brat na ito na may gintong buhok? Hindi ko pa siya narinig dati. Nagbubulungan ang mga tao sa daldalan habang naghihintay sila sa pag-asam para sa labanang ito. King of Gods, Kabanata 12:21. Pag-atake ni Zhao Fang. Sa Wild Ancient Secret Dimension, sinaktan ni Zhao Fang ang Golden Jade Race, ang Blue Scaled Race, ang Sky Water Yao Race, at ang Spacetime Sacred Land. Bilang karagdagan, ang mga paksayon na ito ay natalo lahat kay Zhao Fang, isang bagay na natural na hindi nila ibinalita ng walang pakundangan. Sa karamihan, sila ay palihim na mag-iimbestiga sa kanya at ilagay siya sa mga listahan ng mga wanted. Mahigit sa 30 paksayon na may iba't ibang laki ang dumalo sa gulong martial gathering na ito, ngunit kakaunti sa kanila ang nakakilala kay Zhao Fang. Kahit na ito ang kaso, ang kasalukuyang reputasyon ni Zhao Fang ay hindi bababa sa isang henyo mula sa isang pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin. Mas maraming tao ang gustong hamanin siya kaysa sa mga gustong hamanin ang mga henyo ng quasi-god Rangkang. Nauna siyang nakuha ni quasi-god Thundercry. Malungkot na nagreklamo si quasi-god Mogwai. Gayunpaman, medyo malakas ang quasi-god Thundercry. Siya ay sanay sa lightning intent at maaaring magpakawala ng napakalakas na pag-atake. Huwag magmadali. Subukan natin ang quasi-god Thundercry sa tubig. Dahan-daang sabi ng rank 4 True God sa tabi ni Mogwai. Ang mga nagdudulot ng kapahamakan sa kanilang sarili ay hindi mabubuhay ng matagal. Si quasi-god Dilin ay pinanangkitin ng masama si Zhao Fang. Bagamat hindi siya kalaban ni Zhao Fang, masasabi niya na marami pang mga quasi-god na henyo ang nagpapakita ng malinaw na puot kay Zhao Fang. Samantala, ang 3 True God expert mula sa Yellow Dragon Pavilion ay patuloy na nagbabantay sa grupo ni Zhao Fang sa buong oras na ito. Ang babaeng nakasuot ng belo ay si Han Ningger. Sinabi ng True God Zongto na may malungkot na ekspresyon. Hindi natin siya pwedeng piyuntahin sa Ziling Zone. Ang isa pang True God ay nagsalita ng may tono na hindi tatanggap ng pagtutol.
Ang Ziling Zone ay isang zona kung saan naghari ang Tao of Medicine. Ang namumunong paksayon ay ang Life Sacred Land, at sa apat na pangunahing 5-star na paksayon, 2 sa kanila ang dalubhasa sa Tao of Medicine. Kung papayagan si Han Ninger na maabot ang Ziling Zone, ang kanyang Eye of Life ay magbibigay daan sa kanya na napakadaling pumasok sa isang peak 4-star faction. Kung ang swerte niya, baka mapaboran pa siya ng 5-star faction. Ang batang iyon ang kumuha kay Han Ninger at pumatay sa isang rank 3 True God. Isang True God expert sa tabi ng True God Zongto ay tumitig kay Zhao Fang, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Whoosh! Sa sandaling ito, bumaba si Zhao Fang sa entablado ng pakikipaglaban. Ako ay Quasi-God Thundercry. Sino ka? Isaad ang iyong pangalan. Malamig na pinandilatan ng Quasi-God Thundercry si Zhao Fang. Ako ang taong tatalo sa iyo. Sagot ni Zhao Fang na may masayang ngiti. Mabuti. Galit na galit ang mukha ni Quasi-God Thundercry habang inilalabas niya ang nag-iisang salitang ito. Boom! Hiss! Ang 2 bola ng kidlat ay agad na nag-condensed sa mga kamay ni Quasi-God Thundercry, pareho silang kumakalusko sa mabagsik na arco ng kuryente. Oh! Naabot na ni Quasi-God Thundercry ang level 2 lightning intent. Napabuntong hininga ang pagkabigla mula sa mga nanonood. Ang mga quasi-gods na nakakaintindi kahit isang level 1 intent ay naging kilala sa iba pang quasi-gods, at Quasi-God Thundercry ay aktwal na naabot ang level 2 sa lightning intent. Malamang na hindi tatagal ng 5 galaw ang brat na iyon na may gininto ang buhok laban sa Quasi-God Thundercry. Ilang tao ang natuwa sa pag-iisip ng pagkatalo ni Zhao Fang. Ang lightning intent ay masasabing ang nakakasakit na layunin na may pinakamalaking kapasidad para sa pinsala. Si Zhao Fang ay kumilos ng napakayabang ngayon, kaya hindi ba't lubos na nakakahiya kung hindi man lang siya makatagal ng 5 hakbang laban sa Quasi-God Thundercry. Boom! Hiss! Kumatok ang mga arco ng kidlat sa buong entablado. Ang katawan ni Quasi-God Thundercry ay tila naging isang napakalaking kidlat, na tumatama sa madilim na kalangitan. Lightning Spike. Sa isang iglap, ang Quasi-God Thundercry ay nasa likod ni Zhao Fang, ang kanyang mga kamay ay tumutusok pasulong. Ang walang katapusang enerhiya ng kidlat ay nagsimulang sumanib sa mga bola ng kidlat sa kanyang kamay, na hinuhubog ang mga ito sa 2 spike ng kuryente na lumipad kay Zhao Fang. Sacred Lightning Body. Na-activate ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body nang walang kahit isang kurap ng emosyon. Boom! Hiss! 5 kulay na kidlat ang dumaloy sa kanyang katawan habang ang isang nakapipigil na presyon ay idiniin sa kanyang paligid. Nagulat si Quasi-God Thundercry. Hindi niya inaasahan na si Zhao Fang ay isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan sa Tao of Lightning. Bukod dito, ang lightning intent ni Zhao Fang ay umabot na rin sa level 2. Ang katawan ni Zhao Fang ay lubhang mabigat. Ang pressure na naramdaman ni Quasi-God Thundercry ay naging dahilan para hindi komportable ang buong katawan niya. Gayunpaman, walang ideya si Quasi-God Thundercry na hindi man lang ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas. Kung gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang buong kapangyarihan, kahit na ang Quasi-God Tianzu ay hindi magiging katapat para sa kanya, ngunit magdudulot siya ng labis na kaguluhan kung gagawin niya ito. Marami pa ring kaaway na nakatingin si Zhao Fang mula sa mga anino, kaya pinili niyang itago ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Bang! Ang kidlat ng Quasi-God Thundercry ay tumama sa katawan ni Zhao Fang. Pagkatapos ng maikling sagupaan sa pagitan ng 2 magkaibang uri ng kidlat na ito, nabigo ang pag-atake ng Quasi-God Thundercry na makapinsala kay Zhao Fang. Boom! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang lakas at divine power upang lumikha ng 5 kulay na kidlat na kamao. Hahahe, gusto mo ba akong saktan ng ganyang atake? Parang kidlat ang paggalaw ng Quasi-God Thundercry habang umaatras siya para maiwasan ang pag-atake ni Zhao Fang. Boom! Ang kakilakilabot na pagkidlat ng kidlat sa entablado ay walang tigil na hamampes sa nakapalibot na hanay. Sa maikling sandaling ito, nagpalitan silang 2 ng maraming galaw. Bilang isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan ng Lightning Dao, si Zhao Fang ay may napakataas na panlaban sa kidlat. Samantala, ang Quasi-God Thundercry ay napakabilis at kayang iwasan ang bawat isa sa mga nakamamatay na pag-atake ni Zhao Fang.
Hindi inaasahan ng mga manunood na lalaban si Zhao Fang sa ganoong kapantay na mga termino sa Quasi-God Thundercry. Tanging ang Quasi-God Thundercry mismo ang nakakaalam na siya ay nasa napakahirap na sitwasyon. Sa tuwing lalapit siya kay Zhao Fang, nakakaramdam siya ng invisible pressure sa kanyang katawan, at hindi niya nagawang saktan ang isang buhok sa katawan ni Zhao Fang. Bilang karagdagan, maaaring lumitaw na naiwasan niya ang lahat ng pag-atake ni Zhao Fang, ngunit palaging may ilang mga alon ng lakas na hindi mahahalata ng normal na tao na tatama sa kanyang katawan. Habang lumalaban siya, mas nagulat si Quasi-God Thundercry. Hindi niya kayang saktan si Zhao Fang. At tila pinaglalaroan lang siya ni Zhao Fang, relaxed at kontento habang unti-unti niyang inaahit ang lakas ng Quasi-God Thundercry. Thousand Lightning Flash. Napatikip ng ngipin si Quasi-God Thundercry habang sumasabog ang kanyang katawan sa mga alon ng kidlat. Kasabay nito, ang kidlat na dumadaloy sa entablado ay naging mas nakakasilaw nang magsimula itong umikot sa Quasi-God Thundercry. Ano ang nangyayari? Ginagamit ng Quasi-God Thundercry ang Thousand Lightning Flash. Ginawa niya ang kanyang reputasyon sa diskarteng iyon. Maaaring masyadong matigas ang katawan ng lalaking may gintong buhok na iyon. Malamang na plano ni Quasi-God Thundercry na gamitin ang pag-ataking ito para masira ang kanyang depensa at talunin siya sa isang welga. Ang ilang mga tao sa karamihan ay naiwang nalilito sa pag-unlad na ito at nagsimulang mag-isip-isip. Sa kanyang pavilion, itinuon ni Quasi-God Zifang ang kanyang tingin kay Zhao Fang. Hindi naman masama ang lakas ng brat na ito. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Break. Napaungol si Quasi-God Thundercry habang ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang nagninangas na kidlat na bumaril patungo kay Zhao Fang. Panahon na para tapusin ito. Mahinang ungol ni Zhao Fang, isang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Boom! Bang! Ang gitna ng entablado ay sumabog sa mga arko ng kidlat, na ginawa ang madilim na gabi na kasing liwanag ng araw. Ang kidlat ay mabilis na nawala, at sa gitna ng entablado, isang tao ang tahimik na nakatayo, si Zhao Fang. Ang Quasi-God Thundercry ay nakahiga sa harap ni Zhao Fang, ang kanyang katawan ay nangitim at ang kanyang aura ay mahina. Boom! Ang mga tao ay sumabog sa isang kaguluhan. Paano? Natalo siya. Paano natalo ang Quasi-God Thundercry? Sa lohikal na pagsasalita, nang gumamit ang Quasi-God Thundercry ng Thousand Lightning Flash, dapat natiyak ang pagkatalo ni Zhao Fang, ngunit ang resulta ay ganap na kabaligtaran. Ang kidlat ay masyadong maliwanag, kaya karamihan sa mga tao ay walang ideya kung paano nawala ang Quasi-God Thundercry. Whoosh! Isang figure ang tumalon pababa sa entablado. Isang true god mula sa pangkat ng Quasi-God Thundercry. Ang elder na ito ay pinaulanan ng masamang tingin si Zhao Fang bago kinuha ang Quasi-God Thundercry at umalis. Masyadong makapal ang balat ng batang iyon, matigas ang laman. Kung hindi, siya ang matatalo. Sa huli, iniugnay ng karamihan ang tagumpay ni Zhao Fang sa katotohanan na siya ay isang Lightning Dao Body Strength Eneng expert, isang direktang kontra sa Quasi-God Thundercry. Nang matapos ang labanang ito, bumalik si Zhao Fang sa grupo ng Sky Haze Race. Brother Zhao, tinatago mo ba ang iyong lakas? Nalilitong tanong ni Quasi-God Jianfang. Sa pakikipaglaban ni Zhao Fang kay Hao Qing, ang kanyang enerhiya ng kidlat ay napakalakas, ngunit sa labanan ngayon, si Zhao Fang ay hindi nagpakita ng partikular na kahangahangang antas ng kapangyarihan. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na itinatago ni Zhao Fang ang kanyang lakas. Manam. Tumanggaw si Zhao Fang, ngunit hindi na siya nagsalita. Gusto kong hamanin ang Quasi-God Jinzin. Nayanig ang entablado nang lumitaw ang isang kabataang may maitim na dilaw na katawan, isang matalim na balangkas na mukha, at malusog na kutis. Ang Quasi-God Jinzin na gusto niyang hamanin ay nirerango sa ika-20 sa Quasi-God Rangkang. May isang taong gustong hamanin ang isang kababalaghan ng Quasi-God Rangkang ay lumitaw na. Agad na natuwa ang mga tao. Kung gusto mong hamanin ang Quasi-God Jinzin, kailangan mo munang lampasan ako. Isang figurang nakadamit na gininto ang lumabas mula sa pangkat na kinabibilangan ng Quasi-God na si Jinzin. Maraming mga henyo ang dumating sa gulong martial gathering upang hamanin ang mga kahangahangang Quasi-God Rangkang. Gayunpaman,
Ang mga kahangahangang ito ay hindi handang tanggapin ang bawat hamon, kaya ginamit nila ang diskarteng ito. Kung may humamon sa isang prodigy ng quasi-god ranking, ang paksayon na kinabibilangan ng prodigy ay magpapadala ng ibang tao upang makipagkita muna sa challenger. Pagkatapos lamang talunin ng individual na ito magkakaroon ng karapatang labanan ang quasi-god ranking na kababalaghan. Sige. Magpapainit ako sa iyo. Ang kabataang may maitim na dilaw na balat ay nagsimulang lumakas sa lakas, at isang ulap ng madilim na dilaw na alikabok ang nagsimulang tumakip sa entablado. Ito ay namangha ang kabataang nakasuot ng ginto. Nararamdaman niya na ang kanyang kalaban ay tila na kontrol ang kalikasan at na siya ay kasalukuyang pinahihina ng isang napakalaking presyon. Golden Radiance Slash. Nagpaputok ng matalas na gininto ang ilaw ang binatilyong nakadamit na gininto ang patungo sa lalaking may dilaw na balat. Kainin mo ang kamao ko. Ang dilaw na balat na lalaki ay gumuhit ng enerhiya ng Earth, na naging sanhi ng dilaw na lupa na umikot sa paligid ng kanyang mga kamao habang siya ay sumuntok. Nakakatakot na lakas. Pagkatapos ng palitan na ito, nagsimulang kumilos ng mas maingat ang binata na nakasuot ng gininto ang damit. Makapangyarihan ang lalaking ito na may maitim na dilaw na balat, at kahanga-hanga ang kanyang depensa. Maging ang kanyang mga pag-atake sa metal daw ay magiging napakahirap na makalusot. Nagsimula na ring bigyang pansin ng mga manunood ang lalaking dilaw ang balat na ito. Pambihira na nagawa niyang makipaglaban ng pantay-pantay sa isa pang henyo mula sa pangkat ng quasi-god na si Jinzin. Maaaring ang taong ito ang henyo na natuklasan ng Submerged Dragon Sect ilang taon na ang nakararaan. Nabalitaan ko na mayroon siyang mutant na sinaunang bloodline. Sa sobrang dami ng tao, hindi maiwasang may ilang taong nakakaalam sa background nitong lalaking dilaw ang balat. Isang mutant na sinaunang bloodline. Ang balitang ito ay nagpadala ng pagkabigla sa karamihan. Habang ang iba't ibang lahi ay nag-asawa, minsan ay nangyayari ang mga mutasayon sa mga sinaunang bloodline. May mabuti at masamang mutasayon, ngunit ang lalaking may maitim na dilaw na balat ay malinaw na nagmana ng magandang mutation. Boom! Bang! Crash! Lalong tumindi ang laban sa entablado. Ang kabataang nakasuot ng ginto ay unti-unting nawawalan ng lakas at nagsisimula pang ang umiwas sa direktang labanan. Gusto kong makita kung saan ka maaaring tumakbo. Malakas na tumawa ang lalaking dilaw ang balat. Umiikot ang lakas ng kanyang kakaibang bloodline, pinaghahampas niya ang kanyang mga palad sa lupa. Boom! Agad na nagsimulang magtipon ang madilim na dilaw na lupa sa entablado, na lumikha ng matataas na pader ng lupa na pumapalibot sa dalawang mandirigma. Boom! Bang! Crash! Ang mga pader ng lupa ay ganap na nakakubli sa kanilang labanan. Tanging ang mga may makapangyarihang divine sense lamang ang nakakakita sa mga pader na ito na nabuo mula sa espesyal na kapangyarihan ng bloodline upang obserbahan ang labanan sa loob. Buzz! Inactivate ni Zhao Feng ang see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, ang lahat bago si Zhao Feng ay naging isang mundo ng mga gintong particle. Nakikita na ni Zhao Feng ang mga pader na lupa. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng habang bumababa ang kanyang tingin sa ibaba ng fighting stage. May tao sa ilalim ng lupa. Gumugulong ang kanyang isip sa gulat, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang makita kung ano ang nangyayari.